Mga panuntunan ng DOLE para sa mga manggagawa ngayong holiday season at ang inirereklamong BPO firms matapos ang mga bagyong nagdaan, ating tatalakayin kasama si Bureau of Working Conditions Director Alvin Corrada ng Department of Labor and Employment o DOLE. Director Alvin, magandang tanghali po. Good afternoon, Joey, and good afternoon sa mga kasama natin sa PTV at mga nanonood ng inyong program. Sir, una po sa lahat, ano po yung panuntunan ng mga DOLE sa mga employer ngayong December tungkol po sa obligasyon nilang magbigay ng 13th month pay sa mga manggagawa bago o mismo yung Pasko o Christmas Eve? Yes, Joey. Nagsimula na si Secretary nung pagpapasok pa lang ng November and even yung last week of October, nire-remind na ni Secretary Laguesma yung ating mga employers ng kanilang responsibilities, ating mga rank and file employees na bigyan sila ng 13-month pay or ito yung equivalent na 1/12 ng kanilang kita sa buong taon. Base po sir sa panuntunan ng DOLE, sino-sino po yung dapat makatanggap ng 13th month pay at sino po yung eligible dito? At meron po bang mga manggagawa na maaaring hindi makatanggap nito? Under sa ating presidential decree na nagbibigay ng 13-month pay, lahat ng ating mga rank and file employees ay entitled na makatanggap ng 13-month pay. Ito nga ay dapat ibigay ng hindi lalampas ng December 24. So on or before December 24, dapat mabigyan na ng 13-month pay yung ating mga empleyado. And doon naman sa mga hindi nakakatanggap, tayo sa gobyerno, hindi tayo entitled ng 13-month pay, but may separate tayo na scheme. And then yung mga working in the personal service of another, hindi rin sila kasama. Yung purely commission, task basis, hindi rin sila kasama. Hindi sila entitled ng 13-month pay. But yung mga workers natin na combination yung kanilang income in terms of commission plus wage, yung wage part nila, sila ay entitled ng 13-month pay. Dapat lang computein natin, Joey, kung magkano yung natanggap nila na wage sa isang taon, then 1/12 noon, yun yung kanilang equivalent na 13-month pay. Meron po ba, Director Alvin, na minimum months na itrinabaho dapat para makatanggap ng 13th month pay? Importante yun, Joey. Nakalimutan ko palang sabihin na yung ating 13-month pay nagre-require na dapat nakapag-render ka ng 1 month na within the calendar year. So kung ngayon halimbawa ay 2025, dapat nakarender ka ng 1 month or at least November or November 15, dapat nakapasok ka na sa company para maging entitled ka ng 13-month pay bago yung bigayan ng on or before December 24. Paano naman po, Director Alvin, sabihin natin na terminate yung empleyado o nag-resign bago po yung payout ng 13th month pay? May makukuha po ba sila? Hindi dahilan ng pagkatanggal ng mga empleyado, hindi rin dahilan yung pag-resign ng mga empleyado na mawalan sila ng entitlement sa 13-month pay. Kung ikaw ay nag-resign ng halimbawa August, makakatanggap ka ng proportionate na 13-month pay. So, kukumputin lang yung natanggap mo ng January hanggang until the date of your retirement sa August divided by 12, yan yung equivalent mo na 13-month pay. Ganon din, Joey, yung mga na-separate na mga empleyado, nag-resign na mga empleyado, or nag-retire na mga empleyado within the calendar year, entitled sila ng proportionate amount ng 13-month pay. Director, sa ibang usapin naman po, isang samahan po ng BPO workers ang nagreklamo na pinipilit silang mag-on-site o pumasok on-site kahit nagbabadya na yung panganib ng bagyong Uwan na tumama sa bansa kamakailan. So, anong naging tugon ng DOLE sa mga sumbong na ito? Nung natanggap po ng Department of Labor and Employment, kaagad po na gumawa ng action sa Secretary Laguesma, nagkaroon po ng meeting, yung ating IBPAP, industry-based po ito na organization ng BPO companies. And then nagkaroon din po ng, hinarap din po namin yung mga workers group. Ito po yung BN
para pakinggan po yung kanilang mga sides. Yung in terms of po ng mga BPOs, we are trying to communicate with them yung kanilang mga responsibilidad na nakaayon po sa Labor Code and sa RA 11058 with an emphasis po doon sa right of workers to refuse work kung meron pong imminent danger. Pagkatapos po ng meeting natin ng IBPAP, nag-meet din po ni Secretary yung ating BN. Ito yung mga workers organization na nagparating po ng kanilang concerns, challenges ng mga manggagawa na encounter during sa calamity. Even before yung earthquake sa Cebu, lahat po yun ay pinag-usapan at nag-recommend po sila ng mga actions para po ma-prevent ito sa susunod na mga pangyayari. And lahat po ito ay pinag-aaralan ngayon ng Department of Labor and Employment. Meron pong tinilaga si Secretary Laguesma na working group. Kasama po dyan kami, Bureau of Working Conditions, Bureau of Labor Relations, Bureau of Local Employment, para po tingnan itong lahat ng mga issues at kailangan po ma-document natin ito para mapag-usapan sa isang industry tripartite council. Sir, ipinag-utos din ni Secretary Laguesma yung pag-inspeksyon sa mga BPO firm. I understand nasa 90 plus, 98 ito. So, nagsimula na po ba yung investigasyon at ano po yung datos o dokumentasyon na hahanapin sa pag-iinspeksyon na ito? Yes, tama ka, Joey. Nagkaroon ng meeting si Secretary with the regional directors at tama ka na pinag-utos nga niya na i-validate yung mga complaints ng ating mga workers. And itong mga concerns na ito ay nakasentro doon sa allegations nila na pinapapasok sila kahit may bagyo or ang iba naman pinipilit na gamitin yung kanilang leave credits kung hindi sila makakapasok. So yun yung mga issues na binavalidate ng ating labor inspectorates in all regions of the country. So in validating yung ating compliance ng ating mga enterprises, mga BPOs specifically, una natin ginagawa ng mga labor inspector na i-identify sino dyan ang workers representative and sino dito yung employers representative. Ang ating kasing inspection, yung validation of compliance ay tripartite din. Nandun yung labor, may representation din yung workers, may representation din ng employers, at nag-i-interview sila ng mga manggagawa. So lahat ng mga na-identify na mga companies na binigay sa atin ng BIEN and all other companies kahit hindi nakasama sa listahan, ngayon po ay ongoing yung inspection, validation. But aside, Joey, sa inspection and validation ng compliance, marami ding mga regional directors natin, regional offices, ang nagkakandak ng dialogue. So ang kanila namang platform ay Industry Tripartite Council sa business process outsourcing at pinag-uusapan nila yung mga challenges para pag makakuha sila ng mga recommendation, ways forward and best practices para maiwasan na mangyari ulit yung mga allegations na nakarating sa Department of Labor and Employment. Nabanggit nyo kanina, Director Alvin, yung paggamit ng leave credit. So, meron mga manggagawang ayaw gamitin yung leave credit sa panahon ng bagyo dahil maparusahan sila kasi obviously, force majeure tapos magli-leave ka na intended dapat for personal leave o bakasyon. Tapos ang konteksto naman merong natural calamity. So ano ba yung sinasabi ng labor code tungkol dito? Ang sinasabi ng labor code ay nilinaw pa ito, Joey, within the context ng Occupational Safety and Health Law natin, yung RA 11058. And ang pinaka-importanting component ng labor advisory ay yung right of workers to refuse work kung merong imminent danger. So, kung bagyo naman, ang sinasabi nga natin as a tropical country, hindi naman bago yung bagyo sa atin, palagi na nangyayari. So we expect yung ating mga enterprises na at this time, nagkaroon na sila ng business continuity plan kung sakaling mangyari yung bagyo, paano mag-shift yung work arrangements, paano ma-accommodate yung deficiency ng human resources kung may demand during those times na may natural calamity.
And hindi dahilan yung malaki yung demand, may client, para piliting pumasok yung mga manggagawa. Under 11058 na nasabi ko kanina, yung ating mga manggagawa ay merong karapatan, right to refuse work. Kung sa tingin nila, may imminent danger yung pagpasok nila. Hindi imminent danger lang sa workplace, but imminent danger na madisgrasya sila in going to and going home from work nila. So ito yung palaging paalala ni Secretary Laguesma sa ating mga employers na whenever there are disruptive events, ito man ay natural calamities or human-induced disasters, dapat merong assessment, yung HIRAC na sinasabi, hazard identification and control, para makita kung ano ang dapat na work arrangement. Kailangan bang ihinto yung operation because it will expose yung ating mga manggagawa sa imminent danger. Posible sila maaksidente o mamatay. Sinasabi din ni Secretary Laguesma na pahalagahan natin yung ating mga manggagawa sa lahat ng mga resources na meron tayo sa company. Yung ating mga manggagawa, ang pinaka-importanting resources na meron tayo. Kasi without them, yung productivity, yung profitability na tinitingnan natin ay hindi natin makakamit kung wala yung ating mga workers. Kaya importante, sinasabi ni Secretary Laguesma, pahalagahan natin yung safety and health ng ating mga manggagawa. Director, ang pinag-uusapan na natin, batas, mga regulasyon galing sa DOLE, pero meron pa rin talagang mga employer na hindi nagko-comply. So ano po yung mga hakbang ng DOLE para po matiyak na ipaprioritize po ng mga employer yung kanilang mga manggagawa? Ayaw naman natin humakbang sa penalty, sa fine, sa parusa, pero ano pa po yung additional measures ng DOLE para mag-comply po talaga yung mga employer? Tama yan, Joey. Ang sinasabi ni Secretary Laguesma, last resort natin yung penalty. But ang kanyang mandate ay papunta sa goal natin, sa mga personnel ng DOLE, na i-intensify yung ating information dissemination para malaman ng mga manggagawa yung karapatan nila. Ang pinaka-importante diyan yung right to refuse work kung merong imminent danger. Ang sunod na directive ni Secretary ay isi-strengthen natin yung social dialogue with the employers and workers organization para maging kapartner natin sila. Mahikayat yung kanilang sariling miyembro na mag-comply voluntarily sa ating mga requirements. Sinasabi rin natin sa ating mga taga-Department of Labor Employment to reach out to other government agencies, sa NDRRMC, sa local government units, para comprehensive, unified yung ating approach whenever may mga disruptive events na mangyayari sa ating bansa. And at the end of the day, kung hindi pa rin susunod yung ating mga employers, may mga challenges sila in complying, sinasabi natin na handa ang DOLE tumulong paano sila mag-comply. At kung merong intentional talaga na ayaw nila mag-comply, may willful violation sila, may intent sila na to comply, doon natin ini-impose yung ating administrative fine na 100,000 per day. Ayan, nabanggit nyo yung pag-uphold palagi ng workers' rights. Mensahe nyo na lamang po, Director Alvin, sa ating mga manggagawang Pilipino na nakatutok sa atin ngayon. Thank you, Joey. On behalf ni Secretary Laguesma, pinapaalala palagi ng DOLE na yung compliance natin with labor laws ay shared responsibility nating lahat. Yung employers natin ay may responsibilidad na sumunod sa ating mga batas. Yung DOLE naman and other government agencies should ensure na strengthen yung ating labor rights protection. At yung mga manggagawa naman natin, susunod tayo sa mga patakaran ng kumpanya na designed to protect yung ating mga manggagawa. And then yung ating sinasabi palagi ni Secretary, again, uulitin ko na tuloy-tuloy itong ating mga expected na mga disruptive events arising from natural calamities kasi some of these events are driven by climate change. So we are expecting, sinasabi ng ating Weather Bureau, na strengthen yung ating mga typhoons and other weather-related events. Mag-umpisa na po tayong strengthen din yung ating business continuity plan. And i-profile po yung mga manggagawa natin. Kung kaya naman po nila mag-work from home
mag-adapt ng telecommuting, alternative work arrangement, gawin po natin kaysa i-expose po natin yung buhay ng ating mga manggagawa sa panahon po ng bagyo, baha, and other natural calamities. All right. Maraming salamat po sa inyong oras, Bureau of Working Conditions Director Alvin Curada Nandole. Thank you, sir. Thank you.